God's boundless grace has ordained this great gospel for all the world, and it's yours personally. As the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, presents the Gospel of the Kingdom with Pastor Apollo C. Kibuloy. And this Gospel of the Kingdom will be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Matthew chapter 24, verse 14. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Ama. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Praise your name, praise your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa manaming makapangyarihan, salamat po sa gabing ito na inyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin upang kayo sa muli ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na kami ay muling makikinig ng inyong mga banal na salita, mga mana ng kapahayagan sa bawat isa na ngayon ay naririto at lahat ng mga nasa sa kanilang mga telebisyon na sinasamahan po ako sa buong sanlibutan. Pagpalain po ninyo ang bawat puso, bawat isip na ito ay magkaroon ng bukas na pagtanggap ng mga salita ninyong mahalaga na nagmumula sa inyo para po sa kanilang buong kaligtasan. At anuman po ang lahat ng ipahahayag ngayong gabing ito ay mga kapahayagang nagmumula sa inyong wala pong ibang layunin kundi mabuksan at maging kaliwanagan sa kanilang mga kaluluwa upang kanila pong matalastas ang inyong dakilang pag-ibig na ang bawat isa ay hindi nyo papayagang pupunta sa kapahamakan, ngunit ang bawat isa sa kanila ay inyong ibinigay ang inyong buhay para sa kanila pong buong kaligtasan. Kaya pagpalain po ninyo ang mga salita ninyo sa gabing ito, Ama, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, nasa kanilang mga internet, nasa satellite TV, through Globecast, nasa kanilang mga radyo, at sa lahat ng sa unang pagkakataon ay nanonood at nakikinig sa programang ito. Pagpalain po ninyo ang bawat puso at isip ngayon noong mga naghahanap ng buong kaligtasan. Ito na ang kanilang pagkakataon upang kanilang matunghayan ang lahat ng mga layunin ninyo sa kanilang buhay. At ito ay ang kanilang kaligtasan. Ganon din naman, Ama, akin pong idinadalangin ang lahat ng mga may mga kahilingan at may mga prayer request sa gabing ito. Ano man po ang kanilang mga daing, mga dalangin, ipagkaloob po ninyo ayon sa inyong pangako ng lahat ng humihiling ay bibigyan, ng lahat ng humahanap makakatagpo, lahat ng kumakatok, ito ay mabubuksan sa kanila. Malayan po ninyo lahat ngayon ang kanilang mga kahilingang ito. Yung may mga karamdaman, gagaling kayo. Yung may mga financial na pangangailangan, magkakaroon kayo ng pagpapala. At ang lahat ng kaliwanagan sa lahat ng mga nasa kadiliman, mapapasa inyo sa mga sandaling ito. Mga anak ng Diyos, dito at sa buong sanlibutan, sa buong Pilipinas, tanggapin ninyo ng maluwalhati ang pagpapalang dulot ng Ama sa bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng ating makapangyarihang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo, ang lahat ay sumigaw ng malakas na Amen. Isang malakas na clap offering.
Masaya ba kayo sa gabing ito? Praise the Father. Lingunin mo ang katabi mo at sabihin mong ang pagpapala ng Ama ay mapasa iyo. Praise the Father. Hallelujah. Purihin ang Ama. Salamat sa Ama sa pinagyan niyang pagkakataon sa gabing ito na muli ay nakabalik tayo sa ating mga midweek na panambahan, Thanksgiving and Worship Presentation. At ito ay sa ating sariling wika. Isang mahalagang kapahayagan ang gusto kong ibigay sa inyo sa mga sandaling ito. At ito ay napakahalaga sapagkat napakarami ng mga text messages na tinatanggap ko o mga emails na nagtatanong sa bagay na ito. At gusto ko sa malawakang pamamaraan ay masagot ito at binigyan tayong pagkakataon na sa gabing ito ay ang isa sa mga gabi na tatalakayin natin ang bagay na ito. Ito ay isang tanong na pinadala sa atin sa matagal ng panahon at sa maraming beses. Maliligtas ba daw ang tao kung naniniwala na si Jesucristo ay tao lamang? Siguro nagpadala nito mga kaibigan at mga kapatid ay mga taga-subaybay natin na nandoon sa ganoong paniniwala. Kaya't huwag po kayong magkakamali sa pag-iisip na ang ating paglilingkod dito ay paninira sa ibang mga pananampalataya. Wala po tayong pagnanasa o layunin na gano'n ang gawin. Ang layunin ng ministry ng hinirang na anak ay ipahayag ang buong katotohanan. Ipahayag ang buong katotohanan para sa kaliwanagan ng taong naghahanap ng buong katotohanan. At marahil ito na yung pagkakataon na hinihiling ng iba o kaya sa awa ng Ama at sa kanyang pag-ibig nakita ang hinaing ng isang kaluluwang sincero na naghahanap ng katotohanan, ngunit bahagi lamang ang naibigay sa kanya. Huwag po kayong magalala, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat hindi kayo kinakalimutan ng Ama. Kaya't siya ay pumunta rito bilang the begotten Son upang ialay ang kanyang buhay at upang ang lahat tayo ay magtamo ng buong kaligtasan ito. Although medyo matagal-tagal na panahon na ito ay hindi napasa atin. Ngunit, yan ang dahilan kung bakit mayroon siyang hinirang na anak na magsasalita ng katotohanan na walang pinapanigan at walang kinatatakutan. At ito po ang isa sa mga bagay na dapat na malaman ninyo. Ang ating bang Panginoong Hesukristo bilang the begotten Son na sa Gentile setting ay ang ating makapangyarihang Ama. Siya nga ba ay tao lamang nung siya ay pumunta dito sa sanlibutan ito? Tao lamang ba siya tulad ng ibang paniniwala? Yung nagsasabing siya ay tao lamang, ang ibig nilang sabihin, katulad siya natin sa pagkatao. Tulad ko, tulad ninyo, ama ninyo tao, ang nanay ninyo, tao. Ina ninyo, ama ninyo, both sa kanila, tao. Si Jesucristo, ganito ba ang kanyang kalagayan sa kanyang pagkatao? Titingnan natin mga kapatid sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na kung ganito ang inyong paniniwala, ay kalahating katotohanan ang inyong nalalaman. Ngunit yung pagkasabing tao lamang siya, yun po ang malaking pagkakamali. Sapagkat pag sinabi natin ganon, ay tinatakpan natin ang katotohanan ng aking ipahahayag sa inyo sa gabing ito tulad ng Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan 1:14, yung Mateo Kapitulo 1, 18 hanggang 21, Unang Korinto 3:16, at ang unang Juan Kapitulo 1, 1 hanggang 2. Ito po ang mga katotohanang inyong
tinatakpan o inyong hindi nalalaman. At hindi lamang yon, kundi pag nagpanatili tayo sa paniniwalang si Panginoong Hesukristo ay tao lamang, ay diretsahang sinasalungat natin ang mga salitang ito sa mga banal na aklat na aking binanggit sa inyo. At pagdating sa kahatulan, paanong makakatayo ang iyong pananampalataya kung ang lahat ng sinabi mo o pinaniniwalaan mo ay naging salungat sa mga sinasabi niya? Kaya maingat tayo sa bagay na ito sapagkat nakakasaalang-alang dito ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. At narito ang hinirang na anak ng Diyos, ipinadala upang tayo ay magkaroon ng buong kaliwanagan. Although hindi ko sinasakupan ng inyong mga pagpili, ngunit kung kayo ay talagang naghahanap ng kaligtasan pagkatapos ng buhay na ito, isaalang-alang ninyo ang kaluluwa ninyo at unawaing mabuti at saliksikin ang mga sinabi ng Ama dito sapagkat mahalaga ito. Ito ang hahatol sa atin. Tulad ng sinabi niya, uunahin natin, sa Juan, Kapitulo 12, versikulo 48, sa ating sariling wika, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking sinalita ay merong hahatol sa kanya sa huling araw. Ang mga salita kong sinalita ay siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Ang mga salita ng Diyos na ito bubuksan isang araw at diyan tayo hahatulan. Ngayon, naniniwala ba kayo sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1? Ito po, basahin natin. Ito ang sinasabi. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Sa Bisaya, sa sinugdanan, mauna ang pulong kauban sa Diyos, og ang pulong Diyos. Nang pasimula siya ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa Ingles, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. There is a subject, there is a predicate, and the conclusion is, the Word was God. Ang verbo o ang salita o ang pulong sa Bisaya ay Diyos. Tanggap ba ninyo yung katotohanan na yon? Tanggap ba ninyo ang Juan 1:1 na ang verbo ay Diyos? Sa English, the Word was God. Tanggap ba ninyo yon? Sa Bisaya, ang pulong Diyos. Tanggap ba ninyo yon? Parang hindi yata lahat tumatanggap doon sa Juan 1:1. Masdan natin, hindi lamang pakinggan, masdan natin. Sino ang naniniwala sa Juan 1:1 na ang verbo ay Diyos? Itaas ang kamay. Yan, mas maliwanag. So walang isang sumasalungat dito, kundi ang lahat ay naniniwalang ito ay katotohanan. Ngayon, mga kapatid, ang verbo na walang iba kundi ang Diyos, anong nangyari sa Kanya? Ito ang pangalawang katotohanan na dapat nating malaman. Juan 1:14. At nagkatawang tao ang verbo. Lahat kayo. At nagkatawang tao ang verbo. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. Saan siya tumahan? Anong nangyari sa verbo? Nagkatawang tao ang verbo at tumahan siya sa gitna natin.
Hindi siya tao lamang. Nagkatawang tao lamang siya. So, nung hindi pa siya nagkatawang tao, ano siya? Verbo. At ano ang verbo? Ang Diyos. At tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ngayon, ang Word of God, yung Word, pagka nanatili siyang Word, naririnig lamang siya, di ba? Pagka nanatili siyang Word, naririnig lamang siya. Ngunit, nagkatawang tao siya, kaya't nakikita na natin siya. Ang tawag sa kanya, hindi na Word of God. Anong tawag sa kanya? Son of God. Kasi may katawan na, dumaan na sa sinapupunan ng isang babae. Kaya't ang tawag sa kanya ay Son of God. Ang ibig sabihin, ang berbong nagkatawang tao na ihayag na't nakikita na. Hindi lang siya naririnig, nakikita pa siya. So, ang panimula ng pagkakamali sa pagtuturong siya ay tao lamang, ito ay ang pagsasaalang-alang na ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang paniniwala ay tao lamang. Kung magkagayon, pasisinungalingan natin ang sumusunod na naman ng mga talata ng Mateo Kapitulo 1, versikulo 18. At ito naman ang kanyang sinasabi. Lahat kayo gusto kong basahin ninyo ito para maliwanag. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Sino pala ang ama nung nasa sinapupunan ni Maria? Nagkaroon ng problema sa isip ni Jose. Sapagkat engaged pa lang sila, engaged to be married, hindi pa sila nagsama, ay natagpuan niyang may dinadalang tao na si Maria. Sa diretsahang pagkasabi, buntis na. Kaya, dahil marangal siyang tao, ayaw niyang mapahiya si Mary, sa lihim, sabi niya, hihiwalayan ko na lang siya sa lihim para hindi siya mapahiya. Ngunit, habang ito ay kanyang iniisip, ito ang nangyari. Habang kanyang iniisip ito, nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Jose sa pamamagitan ng panaginip. At sinabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat hindi ka naisahan. Walang nauna sa iyo, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Nakita ninyo mga kapatid, na ang ama noong nasa sinapupunan ni Mary ay hindi sa tao galing. Galing sa Diyos. Amen. Ang tatay noon ang Espiritu. Kaya sa Old Testament, ang Diyos ay Espiritu, di ba? Sinabi niya sa John 1:1.
Ang Diyos ay Espiritu at mayroon siyang salita. Kaya ang Espiritu hindi mo nakikita, naririnig mo lang. Pagka nagsalita ang Espiritu, naririnig mo, hindi mo nakikita. So, yan ang essence of God. Yan ang kabuuan ng Diyos. O yun ang katunayan kung ano ang Diyos. Espiritu, may salita. Sa New Testament, ang Espiritu ay naging tatay. Naging ama. So, ang pangalan ng ama ng Espiritu ngayon sa New Testament, Ama. At ang pangalan ng kanyang salita na nagkatawang tao ay Son of God o anak ng Diyos. So yung tatay ng batang nasa sinapupunan ni Mary ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Espiritu, siya ang ama nun. So sa father side, si Jesus Christ, Diyos. Sa mother side, siya ay tao. Kaya both ang tawag sa kanya, anak ng Diyos at anak ng tao. Kamukha ba natin siya at masasabi nating tao lamang? Ako hindi ko masasabing, ako masasabi niyo tao lamang. Kayo tao lamang. Pagka tatay ko tao, nanay ko tao, nanay niyo, tatay niyo tao. Tayo ang tao lamang. Si Jesucristo nating Panginoon ay hindi tao lamang. Siya ang Berbo na nagkatawang tao. Maliwanag ba mga kapatid? Ito ang sinasabi ng mga kasulatang ito. So, kung tinatanggap mo o pinaniniwalaan mong siya ay tao lamang, ang ibig sabihin, sinasalungat mo ang sinabi ng Mateo 1:18 hanggang 21. Ibig sabihin, hindi mo tinatanggap ang mga sinabi dito. Pag sinalungat mo yan at hindi mo tinanggap, pero ginagamit mo, humahawak ka ng Biblia, pinag-aaralan mo yan, dinadala mo ang pangalan ni Jesus Christ, pero hindi mo naman pinaniniwalaan, in fact, sinasalungat mo pa, ang ibig sabihin yan, mga kaibigan at mga kapatid, laban ka kay Kristo. Pag sinalungat mo ang mga salita niya at dinadala mo ang kanyang pangalan, ay ibig sabihin, laban ka kay Kristo. Anong tawag sa iyo? Antikristo. Ang ibig sabihin ng Antikristo, laban kay Kristo. So pag hindi mo tinanggap ang nangyari dito sa Mateo 1:18 hanggang 21, matatawag kang laban kay Kristo. Antikristo ang tawag sa iyo. Ay ibig ng Antikristo, laban kay Kristo. Tulad ba ng anti-TB? Anti-cancer. Di ba? Anong anti-cancer? Yung gamot na laban sa cancer. Ano ang anti-TB? Ang gamot na laban sa TB. Ano ang antikristo? Paniniwalang laban kay Kristo. Bakit laban? Kasi hindi mo tinatanggap yun . Mahalaga ito at medyo delikado. Sapagkat kung nagkamali kayo, sabi niyo, paniniwala lang naman yan. Hindi po maaari yun. Sapagkat ang paniniwala mo, either ililigtas ka ng paniniwala mong yan, o kaya mapapahamak ka sa paniniwala mong yan. So kung si Jesus, nating Panginoon ay tao lamang, pinabubulaanan natin ang pagkakatawang tao ng Diyos na siyang hiwaga ng kabanalan o mystery of godliness. 1 Timothy 3:16, basahin po natin lahat. Walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, ang Diyos, yaong nahayag sa laman. Yung nahayag sa laman, sino yon? Ang verbo na nahayag sa laman. Sino ang verbo? Ang Diyos. Sa English, great is the mystery, for without controversy, great is the mystery of godliness, God was manifest
in the flesh. Ang Diyos, nahayag sa laman. Kasi ang Diyos at ang Espiritu ay isa, ang Espiritu at ang salita niya ay iisa rin sila. Ako, naririnig ba ninyo ang boses ko? Bakit naunawaan ninyo ako? Sapagat may salita ako. Kahit nandito ako, hindi naman ako kumikibo. Maunawaan ba ninyo kung anong sinasabi ko? Di ba? Pero dahil may salita ako, nauunawaan ninyo ako. Ngayon, tanong ko sa inyo mga kapatid, ako at ang aking salita, iilan? Ang salita ko pwedeng ilagay sa DVD, pwedeng ilagay sa CD, pwedeng ilagay sa tape, pwedeng ilagay ko sa sulat, sa papel. Padadala ko sa inyo ang email, may pirma ako doon, pag binasa ninyo yon, para kayong nasa harap ko. Ngayon, ang salita ng Ama ay hindi niya nilagay sa DVD. Hindi niya nilagay sa tape, sa CD, hindi niya nilagay sa sulat lamang. Ang kanyang salita ngayon, inilagay niya sa taong buhay. Amen. Si Jesus Christ ngayon yan, lumalakad. Siya ang salita ng Diyos. Nangungusap siya. So every word of God that comes from the mouth of Jesus Christ, yun ang berbo. Yun ang salita ng Diyos. Hindi mo lang naririnig ngayon, nakikita mo pa siya, nahihipo mo pa siya, natatanganan mo pa siya, napagmamasdan mo pa siya. Kaya, paniwala ba kayo doon mga kapatid? Pag naniwala kayo doon, kakampi kayo ng banal na aklat at ng katotohanan sapagkat sinabi ng unang Juan, Kapitulo 1, 1 hanggang 2. Ito naman ang kanyang sinasabi. Lahat po tayo ay ating basahin. Yaong buhat sa pasimula, ano yon? Sa simula ang berbo. Ang berbo yon. Yaong aming narinig, naririnig lang dahil wala pa siyang katawan noon. Ngayon, yaong nakita ng aming mga mata. Bakit? Juan 1:14, ang berbo ay nagkatawang tao. Okay? Yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan. Kung salita lang, hindi nyo makikita, hindi nyo mamamasdan, maririnig lang ninyo. At nahipo ng aming mga kamay. Nahipo. Kasi katawan na siya. Pwede mo nang hawakan eh. Habang naglalakad si Jesus Christ, pwede mo nang tanganan eh. Pwede mo nang ganunin eh. Maskulado pala. Nahipo ng aming mga kamay. Sino yun? Tungkol sa salita ng buhay. The Word is life. At ang buhay ay nahayag. This is the Word, ang berbo, nahayag. At aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Sino kasama ng Ama? The Word was with God. Ang berbo ay kasama ng Diyos. At ang berbo ay ang Diyos. Ako at ang aking salita, ilan kami? Huwag ninyo sabihin, 2 kami. Yung naririnig ninyo ngayon at itong nagsasalita dito, ilan kami? Ang diferensya ko lang sa Diyos, Espiritu siya, pag nagsalita siya, hindi mo siya nakikita. Ako, pag nagsalita ako, swerte kayo. Kasi nakikita ninyo ako, naririnig pa ninyo ako. Hallelujah. Anyway, uunawaan nating mabuti ang mga bagay na ito at napakaliwanag, di ba? Paano mong sasalungatin ang mga bagay na yan na napakaliwanag? Pagka sinalungat mo ang mga bagay na ito na napakaliwanag, na kahit na ang isang musmus na bata ay maaari niyang maunawaan o maintindihan, ang
IQ mo, siguro below 10 ka na. Masyado nang mababa ang IQ mo pagka iyan ay tinanggihan mo pa. Oh. Ano ang mangyayari kung mananatili ka sa huwad na paniniwalang ito na si Jesus Christ ay tao lamang? Hindi siya ang berbo. Kung sinasabi mong tao lamang, ibig sabihin, hindi siya ang berbong nagkatawang tao. Hindi siya yung nahayag sa laman. At hindi siya yung pinatutuhanan sa unang Juan 1:1 hanggang 2. Anong mangyayari sa iyo? Ang huwad na doktrina at bulaang pagtuturong ito ay mapanlinlang at nagpapakilala ng ibang Jesus Christ. Ibang Kristo yon. So, matatawag na false Christ ang napaniwalaan mo. At ito ay mahalaga na maituwid natin sapagkat napakarami po ng mga kaluluwang umaasa sa akin. Kaya tinitext nila ako, Pastor, wag mo na lang sabihin ang pangalan ko para hindi ako mapahamak sa mga kasamahan ko ngayon. Bakit? Saan ka ba? Nandito ako sa kanilang dito ako nagtatrabaho. Pero nakikinig ako sa iyo. Marami kami nakikinig dito sa amin. Meron ko mga kapatid, umaasa sa akin ang mga kaluluwan nila na hindi ko itatago ang katotohanan ito. Paano ako makakatulog ngayon kung aking itatago ito dahil ako'y natatakot? Kaya ginawa kong anak ng Diyos sapagkat sa aking pangangaral, sinasabi ko na sa inyo, wala tayong kinikilingan at wala tayong kinatatakutan, kundi ang amang makapangyarihan lamang. Dapat bang tanggapin ang mensaheng siya ay tao lamang na ikinakaila ang John 1:1, John 1:14, Matthew 1:18-21, 1 John 1:1 and 2, at saka 1 Timothy 3:16? Pagka ikinaila mo yan, dapat bang tanggapin ang huwad na pananampalatayang ito o ang pananampalatayang hindi naniniwala sa mga binanggit kong mga talata ng banal na kasulatan? At kung ito ay ating itatakwil at hindi panghahawakan ng katotohanan at magpapatuloy tayo sa kulang o huwad na pananampalataya, ano ang kababagsakan natin? Sinasabi ng pangalawang Juan 1:9 hanggang 11. Ito naman ang kanyang sinasabi, lahat po tayo. Maliwanag ba ang warning, mga kapatid? Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, etong mga sinabi ko sa inyo, mga aral ng ating Panginoon yan, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Sino sa inyo ang gustong manatili at manahan sa John 1:1, John 1:14, 1:18 ng Mateo, 1 Timothy 3:16, 1 John chapter 1 verses 1 and 2? Sino ang gustong manahan doon? Taas ang kamay. Mapapa sa inyo ang Diyos, mga kapatid. Magkakaroon kayo ng relasyon sa Ama at sa Anak. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Ayan, maliwanag, sapagkat napakahalaga ng pangalawang Juan 1:9 hanggang 11, na kung sino man ang dumating sa atin at hindi dala ang aral na ito, ay huwag nating tanggapin sapagkat madadamay tayo sa kanyang mga masasamang gawa. Dapat bang tanggapin ang mensaheng si Jesucristo ay tao lamang? Hindi, sapagkat ito'y salungat sa John 1:1. Ito'y salungat sa John 1:14. Hindi ka naniniwalang
ang Berbo ay nagkatawang tao. At si Jesucristo ay hindi tao lamang, kundi siya ang Berbo at sa pamamagitan ng pagiging Berbo niya, siya talaga ang Diyos. Kaya noong naghahanap, si Felipe, hindi niya naunawaan kasi ang Father and Son eh. Hindi niya naunawaan ang essence of God o yung katunayan kung ano ang Diyos. Kaya tumatawag sa kanyang pagkatao si Jesus Christ ng Ama. Hindi naunawan ni Felipe yun. Kaya tinanong niya, sabi niya, Panginoon, ipakita mo sa amin ng Ama at ito ay sapat na sa amin. Anong sagot ni Jesus Christ? Sabi niya sa ating Panginoon, ipakita mo sa amin ng Ama at sapat na sa amin yon. Sinagot siya ng ating Panginoon at sinabing, Felipe, katagal na kitang kasama, hindi mo pa pala ako kilala? Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Paanong sasabihin mong ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi mo baga nalalaman na ako ay nasa Ama at ang Ama nasa sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, hindi ko sinabi sa aking sarili, kundi sa Amang nananahan sa loob ko. Kita ninyo mga kapatid? Kasi yun nga ang essence of God. Ang Berbo at ang Espiritu, isa lang yon. So nakita mo na siya, narinig mo na siya, narinig mo na rin ang Ama. Yun ang ibig sabihin. Kaya ngayon, Jesus Christ can be both the Father in manifestation and the Son in manifestation. Both. Pwede niyang gawin yun. Kaya mahiwaga ang kanyang pagkatao. Sa Father side, Diyos siya. Sa Mother side naman, tao siya. Oh, mahirap bang gawin ng Diyos yun? Mahirap sa tao, sa Diyos walang bagay na mahirap. Ngayon, kung di natin tatanggapin na gayon nga, ang kalagayan niya sa pagkatao, anong mangyayari sa atin? Etong sinasabi ng Galatia, Kapitulo 1, 8 hanggang 9. Basahin po nating lahat. Datapwat kahimat kami o isang anghel, kahit anghel siya na mula sa langit, mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil, sabi ng mga apostol. Si Juan ba ay apostol? Si Juan na nagsabi ng John 1:1, apostol ba siya? Apostol siya. Sinabi niya, datapwat kahimat, kahit kami, o kahit anghel, bumaba sa langit, mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Inuulit niya yan dahil mahalaga. Ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Tinanggap natin mula sa mga apostoles, si Juan ay isa sa mga apostol. Ang John 1:1, John 1:14, si Pablo ay isa sa mga apostol na sumulat sa 1 Timothy 3:16. Si Mateo ay isa sa mga apostol na sumulat sa Mateo 1:18 hanggang 21. At si Juan din naman ang umulit nito sa unang Juan, Kapitulo 1, 1 hanggang 2. Itakwil ang sinabi ng banal na aklat mula sa mga apostol. Kaya narito tayo kompleto ang ating mga pahiwatig mula sa Kanya. Mahalaga ito sapagkat inulit na kung tatanggap tayo ng iba na kaysa sa kanilang ipinangaral na, delikado ang kaluluwa natin yan. Sabi ng pangalawang Juan 1:7, ito ang ating mababasa. Lahat po tayo. Self-explanatory po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi ko na dapat pang i-explain, pero sa ganun man, uulitin natin. Sapagkat maraming magdaraya na nagsisilitaw sa sanglibutan.
Sa makatuwid, sino? Ay ang mga hindi na nagpapahayag na si Kristo ay naparitong nasa laman. Kung sinasabi mong tao lamang siya, hindi mo pinapahayag na naparito lang siya sa laman. So, kinakailan mo talaga yung berbo ay nagatawang tao. Hindi mo pinapahayag na si Kristo ay naparito sa laman. Ang berbo ay naparito sa laman at nagatawang tao. Sapagkat sinabi mong tao lamang siya, ibig sabihin, sumibol lang siyang tulad natin. Mula kay Jose yan, mula kay Maria. Ngayon, kung susundin ko ang argumento na si Kristo ay tao lamang, hahanapin natin ngayon kung sino ang tatay niya. Sapagkat kinailan mo na ng Diyos ang tatay niya. Sinabi mong tao lamang siya. Ngayon, hahanapin natin ang tatay niya. Si Jose, nagtaas na ng kamay, hindi ako. Sinabi Diyos siya, don't look at me, it's not me. Hindi ako yun. Sino ngayon hahanapin natin? Si Riba, siguradong tataas ng kamay ito. Walang aangkin ngayon kung sino ang tatay niya sa laman. O paano kang lulusot ngayon? Kung impeachment trial pa ito, kompleto na ako ng ebidensya. Paano kang lulusot ngayon? Di ka na makakalusot ngayon. Kung ako pa si Miriam, sasabihin ko, wow! Ibig sabihin, wow kay lusot. Kung hindi mo ipinapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman, ito ang magdaraya at ang Antikristo. Hindi ako nagsabi, huwag kayo magalit sa akin. Pag hindi mo pinaniwalaan ang John 1:1, John 1:14, Matthew 1:18-21, 1 Timothy 3:16, 1 John chapter 1 verses 1 and 2, ikaw ay magdaraya at ikaw ang Antikristo. So hindi kita tatawaging katawan ni Kristo. Ang katawan, ang ibig sabihin, iglesia. Hindi kita tatawaging katawan ni Kristo o iglesia ni Kristo, kundi iglesia ka ni Antikristo. Delikado yun. Praise the Father. Mahalaga ito, mga kapatid, sapagkat nakasalang-alang ang ating mga kaluluwa dito. Kaya mahalagang ito ay ating matunghayan at makita. At sinasabi ng iba na, bakit ganyan ang ginagawa mo, pastor? Nasasaktan kami sa ginagawa mo. Maganda yung masaktan kayo. Ang ibig sabihin nun, nasa kamalian kayo. Pag nasaktan kayo, hindi personal na pagkasakit yun. Yun ay isang espiritual na paggising sa inyo upang kayo ay makakita na nasa kamalian kayo. At dapat ituwid sapagkat ang kaluluwa ninyo ang nakasaalang-alang sa mga bagay na ito. Ano naman mga kapatid ang sinabi ng unang Juan Kapitulo 2, versikulo 22 hanggang 23? Basahin po natin tayong lahat. Pero ninyo yan, bago tayo magpatuloy, kung tinatanggi mo ang ama at anak, ikaw ang Antikristo. Tinatanggi mo ang ama na siya ang tatay. Yung Espiritu, siyang tatay nung anak. Tinatanggi mo rin ngayon si Jesucristo, yung berbong nagkatawang tao. So, ibig sabihin, tao lamang siyang katulad natin. Hindi siya yung berbong naging anak. Naangaman niya yung Espiritu. Ayon sa John 1:1, John 1:14, at Matthew 1:18-21. Kung tinatanggi mo yon, sinungaling ka. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay isang Kristo? Ito ang Antikristo sa mga tuwid ay ang tumatanggi sa ama at sa anak. Biro mo'y tinatanggi mo na yon. Pag sinabi mong tao lamang siya, tinatanggi mo ng John 1:1. Tinatanggi mo ng John 1:14. Itinatanggi mo na ang Matthew 1:18-21. At iba pang mga ipinahayag ng banal na aklat. Verse 23, please, tayong lahat. Ang sino mang tumatanggi sa anak, hindi ka naniwala ang berbo ay nakatawan tao, ay hindi sumasa kanya ang ama. Sabi ng ama, bakit? Sino ka ba? Bakit kinakailan mo na anak ko yan? Bakit? Sino ba tatay niya? Hanapin mo kung sino.
Kinakailan mo ang Ama na siyang Espiritu, na siyang tatay nung berbong nagkatawang tao. So kinakailan mo ang Ama at kinakailan mo rin ang anak. Hindi ka rin tatanggapin ng Ama. Hindi sa iyo ang Ama. Wala sa iyo ang Ama, wala sa iyo ang anak. Saan ka? Saan ka papunta niyan? Pag namatay ka, saan ka pupunta? Kakatok ka doon sa langit. May magbubukas ba sa iyo? Walang magbubukas sa iyo. Sapagkat sinalungat mo ang kalooban ng Ama. Hindi mo pinaniwalaan na ito ay dakila niyang kalooban. At ito ay ang kanyang katotohanan. So napakalaga po nito mga kapatid at mga kaibigan, lalo na doon sa mga kapatiran at mga kaibigan ko na sumusubaybay sa pananampalataya natin o sa mga pag-aaral na ito o sa ministry ng hinirang na anak, lalo na roon sa maraming nagtitext sa akin na nakulong sa mga pamamagitan ng mga pananampalatayang ganitong hindi lang kulang, kundi talagang nagtatakwil ng katotohanan. Kayo po ay naririyan ngayon, marahil nanonood at nakikinig sa aking programa ngayon o sa panambahang ito. Mahal po kayo ng Ama sapagkat ang mga bagay na ito ay pinapahayag sa maliwanagang kapamaraanan upang kayo ay magising sa inyong pagkalugmok, sa inyong paniniwalang kayo ay ligtas. Yun pala, pag namulat ang mata ninyo sa katulan, isa kayo sa mga itatakwil at sasabihin, sino kayo? Hindi ko kayo kilala, kayong mga gumagawa ng katampalasanan. Anong sinabi niya? Sa unang Juan Kapitulo 4, versikulo 2 hanggang 3. Ito naman po ating mababasa. Lahat po tayo. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo, He is the Word, ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Kita ninyo? Napahayag siya sa laman. Hindi siya tao lamang, kundi nagpahayag siya at naging laman at naging tao. Sa Diyos yun. Naniniwala ba kayo? Amen. Na siya ang berbong nagkatawang tao? Sa Diyos kayo, kasama ko kayo. At ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. Masakit man po pakinggan, pero yan ay nakasulat na. Doon po, nung isinusulat itong banal na aklat, mga 2,000 years ago, marami na ang mga naniniwala at ipinipilit ang kanilang paniniwalang si Jesucristo ay tao lamang. Yan ay ang espiritu ni Lucifer, ni Satanas, na pinaniniwala sa atin at alam ninyo, mamamatay na yung mga katawang naniniwala dito 2,000 years ago, pero yung espiritong yon, lilipat-lilipat at maghahanap ng mga katawang malilipatan. Ngayon, narito ngayon sa ating kalagitnaan yan. At huwag kayong magkamali sapagkat ang mga banal na aklat, mga banal na kasulatan, kahit 2,000 years ago, naisulat na yan, buhay yan hanggang ngayon sa ating kapanahunan. Hallelujah! Hallelujah! Tingnan ninyo, ang mga emperador, silang lahat ay nangamatay sapagkat sila ay tao lamang. Pero si Jesus Christ na pinaniniwalaan lang tao lamang, napatay nga siya sa kanyang mother side bilang isang anak ng tao. Ngunit pangatlong araw sa kanyang pagiging anak ng Diyos sa father side, binangon niya ang kanyang sarili. Magagawa ba ng tao lamang ang bagay na yan? Na pangatlong araw, siya ay lubisan mula sa mga patay at siya ay nabuhay na maguli. Sa kanyang pagiging Diyos yun, ginawa niya. Kaya kayong lahat na kasama ko, ang ating amang makapangyarihan sa mga panahong ito, ang ating Panginoong Jesucristo, gumawa ng paraan at siya ay nag-produce ng anak na isa upang sa pamamagitan ng isang hinirang na anak na sa kanya,
makukompleto ang buong kaligtasan at kapahayagan, magmumula naman sa Kanya ang maraming mga anak na ipahahayag sa sanlibutan sa pamamagitan ng Kanya ring kapahayagan. So, gagamit muna siya ng isa, ako yun. Tapos, 6 na taon sa 2 bundok, ako'y ginawa niyang anak. Ano ako ngayon? Sa mother side, father side, ako'y tao. Pero meron akong espiritu eh. Nung hindi pa ako ipinanganak sa espiritu ng Ama, hindi ko alam ang tatay ko si Satanas. Kayong lahat. Tayong lahat na naipanganak sa laman. Ang tatay natin, hindi natin alam si Satanas sa espiritu. Kaya sinabi niya sa John 3:5, kailangan kayong ipanganak na muli sa espiritu. Tubig at espiritu, ipanganak kang muli. Kasi ang tatay natin sa espiritu noon, si Satanas. Kaya kailangan mawala siya, ipanganak tayong muli, espiritu na ng Diyos at pagsusunod na sa Kanyang salita ang ating matatanggap. So, sa Gentile setting, ako ang unang ipinanganak sa espiritu. Nanay ko, tatay ko, sa aking pagkatao, tao ako. Pure, tao lamang ako. Espiritu ko, tanungin ninyo. Tatay ko sa espiritu, hindi na si Satanas. Sino na? Si Jesus Christ. Kaya meron na akong espiritu ng pagsusunod sa Kanyang dakilang kalooban. Pagka naipanganak ka sa espiritu ng Diyos, ano ang espiritong mapapa sa iyo? Isang espiritong magbibigay sa iyo ng buhay na susunod at susunod at susunod sa kalooban ng Ama, sapagkat ang espiritu yun galing sa Kanya. Yun ang magiging ugali mo, yun ang magiging buhay mo, yun ang magiging espiritu mo na kahit anuhin mo pa. Susunod at susunod ka sa Kanyang kalooban. Tingnan niyo, ang tatay ninyo si Satanas, hindi niyo alam yun. Kaya meron kayong tinatawag na human will. Yung human will na yon, gagawa ng Kanyang kalooban sapagkat siya naging Diyos sa loob natin. Pinalit niya tayo sa Diyos at tayo naging Diyos sa sarili natin na kung ano ang gusto natin gawin, ginagawa natin. Kala natin natural lang yon. Sa spiritual na buhay, yun ang tinatawag na serpent seed o binhi ng ahas. Iyon ang buhay ng kasalanan at ng kapahamakan. Pagka pinanganak kang muli, mamamatay yon. Espiritong sumusuway. Kaya pagka nagsisi ka, sasabihin mo, I repent. Paano ka magre-repent? Sasabihin mo, Ama, isusuko ko po sa iyo ang aking kalooban. Ay hindi na ang gusto ko ngayon ang matutupad, ang kagustuhan mo na ang matutupad sa buhay ko. So, susunod ka na sa kagustuhan ng Diyos. Ngayon, mapopokus na ang iyong atensyon sa mga kagustuhan niya o sa Kanyang kalooban o sa Kanyang, sa English, will of God. Maunawaan mo na ngayon ang mga banal na aklat, kasulatan, sapagkat yan ang will of God. Ano ang number 1? Mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong espiritu, at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Lumampas pa nga siya yan eh. Sinabi niya, mahalin mo ang kaaway mo. Gumawa ka ng mabuti doon sa umalipusta sa iyo at mga umuusig sa iyo. Idalangin mo ang lahat ng sa iyo ay umaalipusta. Magagawa mo na ba yon? Magagawa mo na sapagkat meron ka ng bagong espiritu mula sa Ama na sumusunod lamang sa Kanyang dakilang kalooban. Ayon, ikaw at ang Diyos ay kaisa na. Anong gusto ng Diyos, siya rin gusto mo. Ano ang ayaw ng Diyos, siya rin ang ayaw mo. Kaya't ikaw at ang Diyos ay iisa na. Katawan sa atin, espiritu sa Kanya. Sino ang tatay ninyo sa espiritu ngayon? Katulad ba ng tatay ko? Amen. So pag tinawag akong Son of God, ay ibig sabihin noon, sa espiritu yon, hindi sa laman. Amen.
Tayo, pure tayong laman. Son of God tayo sa Espiritu. Daughters and sons of God sa Espiritu ng pagsusunod. Kaya't mahal tayo ng Ama sa relationship natin, father and son, father and daughter. Nanagumpay na ba kayo? Amen. Ang lahat ng nanagumpay, purihin natin siya. Praise the Father. At salamat sa kapahayaging ito, sa mga sandaling ito, na kahit sa mga sandaling panahon lang, naipahayag natin at alam kong ito ay tumimo sa puso ng bawat isa sa inyo. Kung meron po kayong katanungan, kung meron kayong mga text messages o comments, ipadala lamang ninyo sa akin sa mga numbers na ka-flash sa inyong screen, saan man po kayo lupalop ng Pilipinas o buong sanlibutan, naunawaan ninyo ang mensaheng ito. Alam ko napakaraming Pilipino nagkalat sa buong sanlibutan. Naaabot kayo, saan man kayo, punta kayo sa website, naririyan, o kaya sa mga numbers na naka-flash dyan, tumawag kayo, mag-email kayo, sapagkat interesado akong malaman na ang pag-ibig ng Ama ay umabot hanggang dyan sa inyong kinalalagyan. Mahal kayo ng ating buhay na Ama. Pagpalain kayong lahat sa gabing ito. Praise the Father. Tumayo po tayo at palakpakan natin ang ating buhay na Ama. Praise the Father. Hallelujah. Praise His name, praise His name. Amang makapangyarihan, salamat po sa inyong dakilang kalooban sa gabing ito, sa mga sandaling ito ng aming mga pagtitipon sa Thanksgiving, pagpapasalamat at pagpupuri sa inyo sa gabing ito. Pagpalain po ninyo ang mga salitang tumimo sa kanilang mga puso. Ilagay po ninyo ang selyo ninyo dito upang hindi na muling nakawin ng diablo, ng kaaway, ang mga kaalaman at karunungan sa Espiritong aming tinanggap sa gabing ito. Pagpalain po ninyo ang lahat sa kanila na may prayer request ngayon. Ano man yung kahilingan ninyo, ito'y sinagot na ng Ama sa gabing ito. Isang milagro ng kasagutan pasa sa inyo. Hallelujah! May sakit ka, magaling ka na. Lahat ng may sakit, magaling na kayo. Tanggapin niyo ang kagalingan. Yung may mga financial na problema, sagot na ng Ama yan. At ang kaliwanagan at ang kaligtasan, bibisita sa inyong mga pamamahay at sa inyong mga mahal sa buhay. In the Father's almighty name, our Lord Jesus Christ. Ang lahat ay magsabing Amen. For more information on the Gospel of the Kingdom, email us at gospel@kingdomofjesuschrist.org or visit our website at www.kingdomofjesuschrist.org. Thank you for watching Gospel of the Kingdom. Diretsahang pagkasabi, buntis na. Kaya, dahil marangal siyang tao, ayaw niyang mapahiya si Mary, sa lihim, sabi niya, hihiwalayan ko na lang siya sa lihim para hindi siya mapahiya. Ngunit, habang ito ay kanyang iniisip, ito ang nangyari. Habang kanyang iniisip ito, nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Jose sa pamamagitan ng panaginip. At sinabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat hindi ka naisahan. Walang nauna sa iyo, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Makita ninyo, mga kapatid, na ang Ama noong nasa sinapupunan ni Mary ay hindi sa tao galing. Galing sa Diyos. Amen. Ang tatay noon, ang Espiritu. Amen. Kaya
Sa Old Testament, ang Diyos ay Espiritu, di ba? Sinabi niya sa John 1:1. Ang Diyos ay Espiritu at mayroon siyang salita. Kaya ang Espiritu hindi mo nakikita, naririnig mo lang. Pagka nagsalita ang Espiritu, naririnig mo, hindi mo nakikita. So, yan ang essence of God. Yan ang kabuuan ng Diyos. O yun ang katunayan kung ano ang Diyos. Espiritu, may salita. Sa New Testament, ang Espiritu ay naging tatay, naging ama. So, ang pangalan ng amaan ng Espiritu ngayon sa New Testament, Ama. At ang pangalan ng kanyang salita na nagkatawang tao ay Son of God o anak ng Diyos. So, yung tatay ng batang nasa sinapupunan ni Mary ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Espiritu, siya ang ama nun. So, sa father side, si Jesus Christ, Diyos. Sa mother side, siya ay tao. Kaya both ang tawag sa kanya, anak ng Diyos at anak ng tao. Kamukha ba natin siya at masasabi nating tao lamang? Ako hindi ko masasabing, ako masasabi niyo tao lamang. Kayo tao lamang. Pagka tatay ko tao, nanay ko tao, nanay niyo, tatay niyo tao. Tayo ang tao lamang. Amen. Si Jesucristo nating Panginoon ay hindi tao lamang. Amen. Siya ang Berbo na nagkatawang tao. Maliwanag ba mga kapatid? Amen. Ito ang sinasabi ng mga kasulatang ito. So, kung tinatanggap mo o pinaniniwalaan mong siya ay tao lamang, ang ibig sabihin, sinasalungat mo ang sinabi ng Mateo 1:18 hanggang 21. Ibig sabihin, hindi mo tinatanggap ang mga sinabi dito. Pag sinalungat mo yan at hindi mo tinanggap, pero ginagamit mo, humahawak ka ng Biblia, pinag-aaralan mo yan, dinadala mo ang pangalan ni Jesus Christ, pero hindi mo naman pinaniniwalaan, in fact, sinasalungat mo pa, ang ibig sabihin yan, mga kaibigan at mga kapatid, laban ka kay Kristo. Pag sinalungat mo ang mga salita niya at dinadala mo ang kanyang pangalan, ay ibig sabihin, laban ka kay Kristo. Anong tawag sa iyo? Antikristo. Ang ibig sabihin ng Antikristo, laban kay Kristo. So pag hindi mo tinanggap ang nangyari dito, sa Mateo 1:18 hanggang 21, matatawag kang laban kay Kristo. Anti-Kristo ang tawag sa iyo. Ay binigyan ng Anti-Kristo, laban kay Kristo. Tulad ba ng anti-TB? Anti-cancer. Di ba? Anong anti-cancer? Yung gamot na laban sa cancer. Ano ang anti-TB? Ang gamot na laban sa TB. Ano ang antikristo? Paniniwalang laban kay Kristo. Bakit laban? Kasi hindi mo tinatanggap yun . Mahalaga ito at medyo delikado. Sapagkat kung nagkamali kayo, sabi niyo, paniniwala lang naman yan. Hindi po maaari yun. Sapagkat ang paniniwala mo, either ililigtas ka ng paniniwala mong yan, o kaya mapapahamak ka sa paniniwala mong yan. So kung si Jesus na ating Panginoon ay tao lamang, pinabubulaanan natin ang pagkakatawang tao ng Diyos na siyang hiwaga ng kabanalan o mystery of godliness. 1 Timothy 3:16, basahin po natin lahat. Walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, ang Diyos, yaong nahayag sa laman. Yung nahayag sa laman, sino yon? Ang verbo na nahayag sa laman. Sino ang verbo? Ang Diyos. Sa English, great is the mystery, for without controversy,
Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos nahayag sa laman. Kasi ang Diyos at ang Espiritu ay isa, ang Espiritu at ang salita niya ay iisa rin sila. Ako, naririnig ba ninyo ang boses ko? Bakit naunawaan ninyo ako? Sapagat may salita ako. Kahit nandito ako, kundi naman ako kumikibo, maunawaan ba ninyo kung anong sinasabi ko? Di ba? Pero dahil may salita ako, nauunawaan ninyo ako. Ngayon, tanong ko sa inyo mga kapatid, ako at ang aking salita, iilan? Ang salita ko pwedeng ilagay sa DVD, pwedeng ilagay sa CD, pwedeng ilagay sa tape, pwedeng ilagay ko sa sulat, sa papel. Padadala ko sa inyo ang email, may pirma ako doon, pag binasa ninyo yon, para kayong nasa harap ko. Ngayon, ang salita ng Ama ay hindi niya nilagay sa DVD. Hindi niya nilagay sa tape, sa CD, hindi niya nilagay sa sulat lamang. Ang kanyang salita ngayon, inilagay niya sa taong buhay. Amen. Si Jesus Christ ngayon yan, lumalakad. Siya ang salita ng Diyos. Nangungusap siya. So every word of God that comes from the mouth of Jesus Christ, yun ang berbo. Yun ang salita ng Diyos. Hindi mo lang naririnig ngayon, nakikita mo pa siya, nahihipo mo pa siya, natatanganan mo pa siya, napagmamasdan mo pa siya. Kaya, paniwala ba kayo doon mga kapatid? Amen. Pag naniwala kayo doon, kakampi kayo ng banal na aklat at ng katotohanan sapagkat sinabi ng unang Juan, Kapitulo 1, 1-2. Ito naman ang kanyang sinasabi. Lahat po tayo ay ating basahin. Yaong buhat sa pasimula, ano yon? Sa simula ang berbo. Ang berbo yon. Yaong aming narinig, naririnig lang dahil wala pa siyang katawan noon. Ngayon, yaong nakita ng aming mga mata. Bakit? Juan 1:14, ang berbo ay nagkatawang tao. Okay? Yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming inyong nalalaman. Ngunit yung pagkasabing tao lamang siya, yun po ang malaking pagkakamali. Sapagkat pag sinabi natin ganon, ay tinatakpan natin ang katotohanang aking ipahahayag sa inyo sa gabing ito tulad ng Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan 1:14, yung Mateo Kapitulo 1, 18 hanggang 21, unang Korinto 3:16, at ang unang Juan, Kapitulo 1, 1 hanggang 2. Ito po ang mga katotohanang inyong tinatakpan o inyong hindi nalalaman at hindi lamang yon, kundi pag nagpanatili tayo sa paniniwalang si Panginoong Hesukristo ay tao lamang, ay diretsahang sinasalungat natin ang mga salitang ito sa mga banal na aklat na aking binanggit sa inyo. At pagdating sa kahatulan, paanong makakatayo ang iyong pananampalataya? Kung ang lahat ng sinabi mo o pinaniniwalaan mo ay naging salungat sa mga sinasabi niya. Kaya maingat tayo sa bagay na ito sapagkat nakakasaalang-alang dito ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. At narito ang hinirang na anak ng Diyos, ipinadala upang tayo ay magkaroon ng buong kaliwanagan. Although hindi ko sinasakupan ng inyong mga pagpili
Ngunit kung kayo ay talagang naghahanap ng kaligtasan pagkatapos ng buhay na ito, isaalang-alang ninyo ang kaluluwa ninyo at unawaing mabuti at saliksikin ang mga sinabi ng Ama dito sapagkat mahalaga ito. Ito ang hahatol sa atin. Tulad ng sinabi niya, uunahin natin, sa Juan, Kapitulo 12, versikulo 48, sa ating sariling wika, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking sinalita, ay merong hahatol sa kanya sa huling araw. Ang mga salita kong sinalita ay siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Ang mga salita ng Diyos na ito bubuksan isang araw at diyan tayo hahatulan. Ngayon, naniniwala ba kayo sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1? Ito po, basahin natin. Ito ang sinasabi. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Sa Bisaya, sa sinugdanan, mauna ang pulong kauban sa Diyos, og ang pulong Diyos. Nang pasimula siya ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa English, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. There is a subject, there is a predicate, and the conclusion is, the Word was God. Ang verbo o ang salita o ang pulong sa Bisaya ay Diyos. Tanggap ba ninyo yung katotohanan na yon? Tanggap ba ninyo ang Juan 1:1 na ang verbo ay Diyos? Sa English, the Word was God. Tanggap ba ninyo yon? Sa Bisaya, ang pulong Diyos. Tanggap ba ninyo yon? Parang hindi yata lahat tumatanggap doon sa Juan 1:1. Masdan natin, hindi lamang pakinggan, masdan natin. Sino ang naniniwala sa Juan 1:1 na ang verbo ay Diyos? Itaas ang kamay. Yan, mas maliwanag. So walang isang sumasalungat dito, kundi ang lahat ay naniniwalang ito ay katotohanan. Ngayon, mga kapatid, ang verbo na walang iba kundi ang Diyos, anong nangyari sa Kanya? Ito ang pangalawang katotohanan na dapat nating malaman. Juan 1:14. At nagkatawang tao ang verbo. Lahat kayo. At nagkatawang tao ang verbo. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. Saan siya tumahan? Anong nangyari sa verbo? Nagkatawang tao ang verbo at tumahan siya sa gitna natin. Hindi siya tao lamang. Nagkatawang tao lamang siya. So, nung hindi pa siya nagkatawang tao, ano siya? Verbo. At ano ang verbo? Ang Diyos. At tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ngayon, ang Word of God, yung Word, pagka nanatili siyang Word, naririnig lamang siya, di ba? Pagka nanatili siyang Word, naririnig lamang siya. Ngunit, nagkatawang tao siya, kaya't nakikita na natin siya. Ang tawag sa Kanya, hindi na Word of God. Anong tawag sa Kanya? Son of God. Kasi may katawan na, dumaan na sa sinapupunan ng isang babae. Kaya't ang tawag sa Kanya ay Son of God. Ang ibig sabihin,
ang berbong nagkatawang tao na ihayag na't nakikita na. Hindi lang siya naririnig, nakikita pa siya. So ang panimula ng pagkakamali sa pagtuturong siya ay tao lamang, ito ay ang pagsasaalang-alang na ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang paniniwala ay tao lamang. Kung magkagayon, pasisinungalingan natin ang sumusunod na naman ng mga talata ng Mateo Kapitulo 1, versikulo 18. At ito naman ang kanyang sinasabi. Lahat kayo gusto kong basahin ninyo ito para maliwanag. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Sino pala ang ama nung nasa sinapupunan ni Maria? Nagkaroon ng problema sa isip ni Jose. Sapagkat engaged pa lang sila, engaged to be married, hindi pa sila nagsama, ay natagpuan niyang may dinadalang tao na si Maria. Datapwat kahimat kami o isang anghel, kahit anghel siya na mula sa langit, mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil, sabi ng mga apostol. Si Juan ba ay apostol? Si Juan na nagsabi ng John 1:1, apostol ba siya? Apostol siya. Sinabi niya, datapwat kahimat, kahit kami, o kahit anghel, bumaba sa langit, mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Inuulit niya yan dahil mahalaga. Ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Tinanggap natin mula sa mga apostoles, si Juan ay isa sa mga apostol. Ang John 1:1, John 1:14, si Pablo ay isa sa mga apostol na sumulat sa 1 Timothy 3:16. Si Mateo ay isa sa mga apostol na sumulat sa Mateo 1:18 hanggang 21. At si Juan din naman ang umulit nito sa unang Juan, Kapitulo 1, 1 hanggang 2. Itakwil ang sinabi ng banal na aklat mula sa mga apostol. Kaya narito tayo kompleto ang ating mga pahiwatig mula sa Kanya. Mahalaga ito sapagkat inulit na kung tatanggap tayo ng iba na kaysa sa kanilang ipinangaral na, delikado ang kaluluwa natin yan. Sabi ng pangalawang Juan 1:7, ito ang ating mababasa. Lahat po tayo. Self-explanatory po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi ko na dapat pang i-explain, pero sa ganun man, uulitin natin.
sapagkat maraming magdaraya na nagsisilitaw sa sanglibutan. Sa makatuwid, sino? Ay ang mga hindi na nagpapahayag na si Kristo ay naparitong nasa laman. Kung sinasabi mong tao lamang siya, hindi mo pinapahayag na naparito lang siya sa laman. So, kinakailan mo talaga yung berbo ay nagatawang tao. Hindi mo pinapahayag na si Kristo ay naparito sa laman. Ang berbo ay naparito sa laman at nagatawang tao. Sapagkat sinabi mong tao lamang siya, ibig sabihin, sumibol lang siyang tulad natin. Mula kay Jose yan, mula kay Maria. Ngayon, kung susundin ko ang argumento na si Kristo ay tao lamang, hahanapin natin ngayon kung sino ang tatay niya. Sapagkat kinailan mo na ng Diyos ang tatay niya. Sinabi mong tao lamang siya. Ngayon, hanapin natin ang tatay niya. Si Jose, nagtaas na ng kamay, hindi ako. Sinabi niyo siya, don't look at me, it's not me. Hindi ako yun. Sino ngayon hanapin natin? Si Riba, siguradong tataas ng kamay ito. Walang aangkin ngayon kung sino ang tatay niya sa laman. O paano kang lulusot ngayon? Kung impeachment trial pa ito, kompleto na ako ng ebidensya. Paano kang lulusot ngayon? Di ka na makakalusot ngayon. Kung ako pa si Miriam, sasabihin ko, wow! Ibig sabihin, wow, kay lusot. Kung hindi mo ipinapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman, ito ang magdaraya at ang Antikristo. Hindi ako nagsabi, huwag kayo magalit sa akin. Pag hindi mo pinaniwalaan ang John 1:1, John 1:14, Matthew 1:18-21, 1 Timothy 3:16, 1 John chapter 1 verses 1 and 2, ikaw ay magdaraya at ikaw ang Antikristo. So hindi kita tatawaging katawan ni Kristo. Ang katawan, ang ibig sabihin, iglesia. Hindi kita tatawaging katawan ni Kristo o iglesia ni Kristo, kundi iglesia ka ni Antikristo. Delikado yun. Praise the Father. Mahalaga ito, mga kapatid, sapagkat nakasalang-alang ang ating mga kaluluwa dito. Kaya mahalagang ito ay ating matunghayan at makita. At sinasabi ng iba na, bakit ganyan ang ginagawa mo, pastor? Nasasaktan kami sa ginagawa mo. Maganda yung masaktan kayo. Ang ibig sabihin nun, nasa kamalian kayo. Pag nasaktan kayo, hindi personal na pagkasakit yun. Yun ay isang espiritual na paggising sa inyo upang kayo ay makakita na nasa kamalian kayo. At dapat ituwid sapagkat ang kaluluwa ninyo ang nakasaalang-alang sa mga bagay na ito. Ano naman, mga kapatid, ang sinabi ng unang Juan Kapitulo 2, versikulo 22 hanggang 23? Basahin po natin tayong lahat. Pero ninyo yan, bago tayo magpatuloy, kung tinatanggi mo ang ama at anak, ikaw ang Antikristo. Tinatanggi mo ang ama na siya ang tatay. Yung Espiritu, siyang tatay nung anak. Tinatanggi mo rin ngayon si Jesucristo, yung berbong nagkatawang tao. So, ibig sabihin, tao lamang siyang katulad natin. Hindi siya yung berbong naging anak. Naangaman niya yung Espiritu. Ayon sa John 1:1, John 1:14, at Matthew 1:18-21. Kung tinatanggi mo yon, sinungaling ka. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay isang Kristo? Ito ang Antikristo sa mga tuwid ay ang tumatanggi sa ama at sa anak. Biro mo'y tinatanggi mo na yon. Pag sinabi mong tao lamang siya, tinatanggi mo ng John 1:1. Tinatanggi mo ng John 1:14. Itinatanggi mo na ang Matthew 1:18-21. At iba pang mga ipinahayag ng banal na aklat. Verse 23, please, tayong lahat. Ang sino mang tumatanggi sa anak, hindi ka naniwala ang berbo ay nakatawang tao, ay hindi sumasa kanya ang ama. Sabi ng ama, bakit? Sino ka ba? Bakit kinakailan mo na anak ko yan?
Bakit? Sino ba tatay niya? Hanapin mo kung sino. Kinakailan mo ang Ama, na siyang Espiritu, na siyang tatay nung berbong nagkatawang tao. So, kinakailan mo ang Ama at kinakailan mo rin ang anak. Hindi ka rin tatanggapin ng Ama. Hindi sa iyo ang Ama. Wala sa iyo ang Ama, wala sa iyo ang anak. Saan ka? Saan ka papunta niyan? Pag namatay ka, saan ka pupunta? Kakatok ka doon sa langit. May magbubukas ba sa iyo? Walang magbubukas sa iyo. Sapagkat sinalungat mo ang kalooban ng Ama. Hindi mo pinaniwalaan na ito ay dakila niyang kalooban. At ito ay ang kanyang katotohanan. So napakalaga po nito mga kapatid at mga kaibigan, lalo na doon sa mga kapatiran at mga kaibigan ko na sumusubaybay sa pananampalataya natin o sa mga pag-aaral na ito o sa ministry ng hinirang na anak, lalo na roon sa maraming nagte-text sa akin na nakulong sa mga pamamagitan ng mga pananampalatayang ganitong hindi lang kulang, kundi talagang nagtatakwil ng katotohanan. Kayo po ay naririyan ngayon, marahil nanonood at nakikinig sa aking programa ngayon o sa panambahang ito. Mahal po kayo ng Ama sapagkat ang mga bagay na ito ay pinapahayag sa maliwanagang kapamaraanan upang kayo ay magising sa inyong pagkalugmok, sa inyong paniniwalang kayo ay ligtas. Yun pala, pag namulat ang mata ninyo sa katulan, isa kayo sa mga itatakwil at sasabihin, sino kayo? Hindi ko kayo kilala, kayong mga gumagawa ng katampalasanan. Anong sinabi niya? Sa unang Juan Kapitulo 4, versikulo 2 hanggang 3. Ito naman po ating mababasa. Lahat po tayo. Aming namasdan. Kung salita lang, hindi nyo makikita, hindi nyo mamamasdan, maririnig lang ninyo. At nahipo ng aming mga kamay. Nahipo. Kasi katawan na siya. Pwede mo nang hawakan Habang naglalakad si Jesus Christ, pwede mo nang tanganan Pwede mo nang ganunin Maskulado pala. Nahipo ng aming mga kamay. Sino yun? Tungkol sa salita ng buhay. The Word is life. At ang buhay ay nahayag. This is the Word. Ang berbo, nahayag. At aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Sino kasama ng Ama? The Word was with God. Ang berbo ay kasama ng Diyos. At ang berbo ay ang Diyos. Ako at ang aking salita, ilan kami? Huwag ninyo sabihin, dalawa kami. Yung naririnig ninyo ngayon at itong nagsasalita dito, ilan kami? Ang diferensya ko lang sa Diyos, Espiritu siya. Pag nagsalita siya, hindi mo siya nakikita. Ako, pag nagsalita ako, swerte kayo. Kasi nakikita ninyo ako, naririnig pa ninyo ako. Hallelujah. Anyway, uunawaan nating mabuti ang mga bagay na ito at napakaliwanag, di ba? Paano mong sasalungatin ang mga bagay na yan na napakaliwanag? Pagka sinalungat mo ang mga bagay na ito na napakaliwanag, na kahit na ang isang musmus na bata ay maaari niyang maunawaan o maintindihan, ang IQ mo siguro below 10 ka na. Masyado nang mababa ang IQ mo pagka iyan ay tinanggihan mo pa. Ano ang mangyayari kung mananatili ka sa huwad na paniniwalang ito na si Jesus Christ ay tao lamang? Hindi siya ang berbo. Kung sinasabi mong tao lamang, ibig sabihin, hindi siya ang berbong nagkatawang tao. Hindi siya yung nahayag sa laman. At hindi siya yung pinatotohanan sa unang Juan 1:1 hanggang 2. Anong mangyayari sa iyo? Ang huwad na doktrina at bulaang pagtuturong ito ay mapanlinlang at nagpapakilala ng ibang Jesus Christ. Ibang Kristo yon. So, matatawag na false Christ ang napaniwalaan mo. At ito ay mahalaga na maituwid natin sapagkat napakarami po ng mga kaluluwang umaasa sa akin.
Kaya tinitext nila ako, Pastor, wag mo na lang sabihin ang pangalan ko para hindi ako mapahamak sa mga kasamahan ko ngayon. Bakit? Saan ka ba? Nandito ako sa kanilang dito ako nagtatrabaho. Pero nakikinig ako sa iyo. Marami kami nakikinig dito sa amin. Pero mga kapatid, umaasa sa akin ang mga kaluluwa nila na hindi ko itatago ang katotohanan ito. Paano ako makakatulog ngayon kung aking itatago ito dahil ako'y natatakot? Kaya ginawa ko anak ng Diyos sapagkat sa aking pangangaral, sinasabi ko na sa inyo, wala tayong kinikilingan at wala tayong kinatatakutan, kundi ang amang makapangyarihan lamang. Dapat bang tanggapin ang mensaheng siya ay tao lamang na ikinakaila ang John 1:1, John 1:14, Matthew 1:18-21, 1 John 1:1 and 2, at saka 1 Timothy 3:16. Pagka ikinaila mo yan, dapat bang tanggapin ang huwad na pananampalatayang ito o ang pananampalatayang hindi naniniwala sa mga binanggit kong mga talata ng banal na kasulatan? At kung ito ay ating itatakwil at hindi panghahawakan ng katotohanan at magpapatuloy tayo sa kulang o huwad na pananampalataya, ano ang kababagsakan natin? Sinasabi ng pangalawang Juan 1:9 hanggang 11. Ito naman ang kanyang sinasabi, lahat po tayo. Maliwanag ba ang warning, mga kapatid? Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, etong mga sinabi ko sa inyo, mga aral ng ating Panginoon yan, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Sino sa inyo ang gustong manatili at manahan sa John 1:1, John 1:14, 1:18 ng Mateo, 1 Timothy 3:16, 1 John chapter 1 verses 1 and 2? Sino ang gustong manahan doon? Taas ang kamay. Mapapa sa inyo ang Diyos, mga kapatid. Magkakaroon kayo ng relasyon sa Ama at sa Anak. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Ayan, maliwanag, sapagkat napakahalaga ng pangalawang Juan 1:9 hanggang 11, na kung sino man ang dumating sa atin at hindi dala ang aral na ito, ay huwag nating tanggapin sapagkat madadamay tayo sa kanyang mga masasamang gawa. Dapat bang tanggapin ang mensaheng si Jesucristo ay tao lamang? Hindi, sapagkat ito'y salungat sa John 1:1. Ito'y salungat sa John 1:14. Hindi ka naniniwalang ang berbo ay nagkatawang tao. At si Jesucristo ay hindi tao lamang, kundi siya ang berbo at sa pamamagitan ng pagiging berbo niya, siya talaga ang Diyos. Kaya noong naghahanap si Felipe, hindi niya naunawaan kasi ang Father and Son eh. Hindi niya naunawaan ang essence of God o yung katunayan kung ano ang Diyos. Kaya tumatawag sa kanyang pagkatao si Jesus Christ ng Ama. Hindi naunawan ni Felipe yun. Kaya tinanong niya, sabi niya, Panginoon, ipakita mo sa amin ng Ama at ito ay sapat na sa amin. Anong sagot ni Jesus Christ? Sabi niya sa ating Panginoon, ipakita mo sa amin ng Ama at sapat na sa amin yon. Sinagot siya ng ating Panginoon at sinabing, Felipe, katagal na kitang kasama, hindi mo pa pala ako kilala? Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Paanong sasabihin mong ipakita mo sa amin ang Ama?
Hindi mo baga nalalaman na ako ay nasa Ama at ang Ama nasa sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, hindi ko sinabi sa aking sarili, kundi sa Amang nananahan sa loob ko. Kita ninyo mga kapatid? Kasi yun nga ang essence of God. Ang berbo at ang espiritu, isa lang yun. So nakita mo na siya, narinig mo na siya, narinig mo na rin ang Ama. Yun ang ibig sabihin. Kaya ngayon, Jesus Christ can be both the Father in manifestation and the Son in manifestation. Both. Pwede niyang gawin yun. Kaya mahiwaga ang kanyang pagkatao. Sa Father side, Diyos siya. Sa Mother side naman, tao siya. Oh, mahirap bang gawin ng Diyos yun? Mahirap sa tao. Sa Diyos, walang bagay na mahirap. Ngayon, kung di natin tatanggapin na gayon nga, ang kalagayan niya sa pagkatao, anong mangyayari sa atin? Etong sinasabi ng Galatia, Kapitulo 1, 8 hanggang 9. Basahin po nating lahat. God's boundless grace has ordained this great gospel for all the world, and it's yours personally. As the kingdom of Jesus Christ, the name above every name, presents the gospel of the kingdom with Pastor Apollo C. Kibuloy. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Matthew chapter 24, verse 14. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Ama. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Praise your name, praise your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa manaming makapangyarihan, salamat po sa gabing ito na inyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin upang kayo sa muli ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na kami ay muling makikinig ng inyong mga banal na salita, mga mana ng kapahayagan sa bawat isa na ngayon ay naririto at lahat ng mga nasa sa kanilang mga telebisyon na sinasamahan po ako sa buong sanlibutan. Pagpalain po ninyo ang bawat puso, bawat isip na ito ay magkaroon ng bukas na pagtanggap ng mga salita ninyong mahalaga na nagmumula sa inyo para po sa kanilang buong kaligtasan. At anuman po ang lahat ng ipahahayag ngayong gabing ito ay mga kapahayagang nagmumula sa inyong wala pong ibang layunin kundi mabuksan at maging kaliwanagan sa kanilang mga kaluluwa upang kanila pong matalastas ang inyong dakilang pag-ibig na ang bawat isa ay hindi nyo papayagang pupunta sa kapahamakan, ngunit ang bawat isa sa kanila ay inyong ibinigay ang inyong buhay para sa kanila pong buong kaligtasan. Kaya pagpalain po ninyo ang mga salita ninyo sa gabing ito, Ama, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig, nasa kanilang mga internet, nasa satellite TV, through Globecast, nasa kanilang mga radyo, at sa lahat ng sa unang pagkakataon ay nanonood at nakikinig sa programang ito.
Pagpalain po ninyo ang bawat puso at isip ngayon noong mga naghahanap ng buong kaligtasan. Ito na ang kanilang pagkakataon upang kanilang matunghayan ang lahat ng mga layunin ninyo sa kanilang buhay. At ito ay ang kanilang kaligtasan. Ganon din naman, Ama, akin pong idinadalangin ang lahat ng mga may mga kahilingan at may mga prayer request sa gabing ito. Ano man po ang kanilang mga daing, mga dalangin, ipagkaloob po ninyo ayon sa inyong pangako ng lahat ng humihiling ay bibigyan, ng lahat ng humahanap makakatagpo, lahat ng kumakatok, ito ay mabubuksan sa kanila. Malayan po ninyo lahat ngayon ang kanilang mga kahilingang ito. Yung may mga karamdaman, gagaling kayo. Yung may mga financial na pangangailangan, magkakaroon kayo ng pagpapala. At ang lahat ng kaliwanagan sa lahat ng mga nasa kadiliman, mapapasa inyo sa mga sandaling ito. Mga anak ng Diyos, dito at sa buong sanlibutan, sa buong Pilipinas, tanggapin ninyo ng maluwalhati ang pagpapalang dulot ng Ama sa bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng ating makapangyarihang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo, ang lahat ay sumigaw ng malakas na Amen. Isang malakas na clap offering. Masaya ba kayo sa gabing ito? Praise the Father. Lingunin mo ang katabi mo at sabihin mong ang pagpapala ng Ama ay mapasa iyo. Praise the Father. Hallelujah. Purihin ang Ama. Salamat sa Ama sa pinagyan niyang pagkakataon sa gabing ito, na muli ay nakabalik tayo sa ating mga midweek na panambahan, Thanksgiving and Worship Presentation. At ito ay sa ating sariling wika. Isang mahalagang kapahayagan ang gusto kong ibigay sa inyo sa mga sandaling ito. At ito ay napakahalaga sapagkat napakarami ng mga text messages na tinatanggap ko o mga emails na nagtatanong sa bagay na ito. At gusto ko sa malawakang pamamaraan ay masagot ito at binigyan tayong pagkakataon na sa gabing ito ay ang isa sa mga gabi na tatalakayin natin ang bagay na ito. Ito ay isang tanong na pinadala sa atin sa matagal ng panahon at sa maraming beses. Maliligtas ba daw ang tao kung naniniwala na si Hesukristo ay tao lamang? Siguro nagpadala nito, mga kaibigan at mga kapatid, ay mga taga-subaybay natin na nandoon sa ganoong paniniwala. Kaya't huwag po kayong magkakamali sa pag-iisip na ang ating paglilingkod dito ay paninira sa ibang mga pananampalataya. Wala po tayong pagnanasa o layunin na gano'n ang gawin. Ang layunin ng ministry ng hinirang na anak ay ipahayag ang buong katotohanan. Ipahayag ang buong katotohanan para sa kaliwanagan ng taong naghahanap ng buong katotohanan. At marahil ito na yung pagkakataon na hinihiling ng iba o kaya sa awa ng Ama at sa kanyang pag-ibig nakita ang hinaing ng isang kaluluwang sincero na naghahanap ng katotohanan ngunit bahagi lamang ang naibigay sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat hindi kayo kinakalimutan ng Ama. Kaya't siya ay pumunta rito bilang the begotten Son upang ialay ang kanyang buhay at upang ang lahat tayo ay magtamo ng buong kaligtasan ito, although medyo matagal-tagal na panahon na ito ay hindi napasa atin. Ngunit, yan ang dahilan kung bakit mayroon siyang hinirang na anak na magsasalita ng katotohanan na walang pinapanigan at walang kinatatakutan. At ito po ang isa sa mga bagay na dapat na malaman ninyo. Ang ating bang Panginoong Hesukristo bilang the begotten Son
na sa Gentile setting ay ang ating makapangyarihang Ama. Siya nga ba ay tao lamang nung siya ay pumunta dito sa sanlibutan ito? Tao lamang ba siya tulad ng ibang paniniwala? Yung nagsasabing siya ay tao lamang, ang ibig nilang sabihin, katulad siya natin sa pagkatao. Tulad ko, tulad ninyo, ama ninyo tao, ang nanay ninyo tao. Ina ninyo, ama ninyo, both sa kanila tao. Si Jesucristo, ganito ba ang kanyang kalagayan sa kanyang pagkatao? Titingnan natin mga kapatid sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na kung ganito ay inyong paniniwala, ay kalahating katotohanan ang